Ano ba? Ano ba problema? Hindi pa tayo tapos kumain doon. Alam mo ang problema? Pwede naman tayo kumain sa ibang lugar. Luto tayo ng pagkain sa bahay. Ibang restaurant, wag lang dito. At bakit? Dahil nandun si Emma saka si Angelo. Dahil ang sweet-sweet nila at nagsiselos ka? Ayoko nang pag-usapan ito. Ayoko nang mag-away tayo. Akala mo ba hindi ko nahalata? Dahil iba yung tingin mo kanina kay Emma? Ayoko nang pag-usapan ito. Laga, sakay ka na. Huwag ka na mag-deny. Kitang-kita ko kung paano ka magselos habang naglalandian si Emma at Angelo. Georgia, tama na, okay? Kung gusto mo pag-usapan natin yan, maghintay ka hanggang makarating tayo sa bahay. Rinding-rindi na ako sa boses mo. O baka naman rinding-rindi na yung utak mo kakaisip ko anong ginagawa ng dalawa. I'm sure naghahalikan sila at gustong-gusto yun ni Emma. Shut up! O baka naman nasa kama sila, naglalampukan na sila ngayon. Shut up! Muna tayo! Georgia, okay ka lang ba? Angelo. Okay ka lang? I'm sorry. Sorry, mate. Sakit ito sa hospital. Ha? Problema mo, Rom. Nakita mo lang si Emma? Tuliro ka na? Look what happened. Muntik na kayong mapahamak. Madam, magpasalamat na lang tayo na walang nangyari sa kanila. Alam niyo po, feeling ko, hindi naman talaga siya nag-aalala sa nangyari sa amin. Iniisip pa rin niya si Emma. Mali kayong lahat eh. Iniisip ko si Georgia. Konsyensya ko lang ang tinamaan sa akin pag may nangyaring masama dyan. Pero iniisip mo pa rin si Emma. Guni-guni mo lang yan, okay? Pwede ba tanggalin mo na nga sa isip mo yung mga masamang iniisip mo para wala na tayong problema? Uhaw na ako sa katahimikan. Ayoko na ng gulo. Rom! My God, anong signal ng bagyo ba ang dala ni Emma at nagkakaganito ang mga Otauchi? Meron ako mga bisita bukas. Gusto kong magluto kayo ng... Parang loleng? Vicky? Anong loleng? Vicky? Anong loleng? Alam niyo, Emma, Rome, may dahilan bakit kayo dinala dito ng pagkakataon. Yan ay para ipakita sa inyo na hindi pa huli ang lahat para sa inyong pagsasama. Naniniwala pa rin kami na ang itinadhana ng Diyos ay hindi basta-bastang paghiwalay ng tao. Minsan, balikan ninyo ang sinumpaan ninyo sa altar. Sumumpa kayo, hindi sa pare, hindi rin sa simbahan, kung hindi sa Diyos. Napakaraming mga pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Dahil dito, tumitibay ang isang pagsasama. Pero kahit pasukuin pa kayo ng pagsubok na yon, sa huli, ang Diyos may paraan para muli kayong pagbuklutin. I love you, Emma. Sir, sorry po. Okay lang ako. Hindi ko pa naitapon yung mga gamit, Ma'am Emma, na gusto niya ipatapon sa akin. Tinago ka po sa kwarto. Okay lang, nakita ko nga. Mano, kung talagang hindi niyo gustong itapon ito, itabi, huwag niyo lang ipapakita sa akin. Nanginayang ako, sir, hindi lang sa gamit, kundi sa magandang pagsasama ninyo noon. Okay lang ako. Gusto ko na ako sana kalimutan ito. Alisin ko na lang po, sir. Ano pala yung gusto niyo sabihin sa akin? Wala po.
Saan ka pupunta? Akala ko ba hindi ka pupunta ng office kasi may bisita? May bisita? Darating yung ninong ni Austin. Gusto daw siya makita. Sunduin ko lang, ha? Pwede ba ako sumama? Hindi na, babalik ako kagad. Si Austin lang to. Don't worry, okay? Rome! Rome! Sige na. Siguradong si Emma na naman ang pupuntahan mo. Hindi ko hahayaan ang kalokohan yung dalawa.